Isa sa mga pinakanakakagulat na pangyayari sa crypto market nitong nakalipas na araw ay ang biglang pagbagsak or napakatinding pagbagsak ni XRP. Tinawag ito ng market analyst na si Ginoong Chad Steingraber bilang isang XRP Black Swan event dahil po sa sobrang bilis at laki ng pagbaba ng presyo. Sa loob lamang po ng isang araw, halos mabura ang mga gains na XRP na ilang linggo niyang binuo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot po ng malawakang panic sa buong crypto market at sa mga investors na may malaking hawak or holdings kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang dahilan ng biglang pagbagsak na ito? Yan, at ang sabi po rito ay the global financial landscape suffered a sudden shock following an unexpected policy announcement by US President Donald Trump, who declared that his administration would introduce an additional 100% tariff on goods imported from China. Yan, paliwanag po natin yan. Ang pangunahing dahilan daw ng pagkabigla sa market ay ang announcement ni US President Donald Trump tungkol sa karagdagang 100% tariff sa mga produktong galing China. Agad nitong pinabalik ang takot ng muling paglala ng trade war sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Dahil dito marami pong investors ang nagbenta ng kanilang mga assets para makaiwas sa posibleng pagkalugi. Sa market impact, ang ganito pong uri ng geopolitical announcement ay karaniwang nagdudulot ng takot sa market. Kaya bumabagsak ang presyo ng stocks, commodities at pati na rin cryptocurrencies gaya ni XRP. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang buong crypto market? Yan, ang sabi naman po rito ay the move reignited fears of a renewed trade conflict between the world's two largest economies, sparking heavy sell-off across equities, commodities, and digital assets. As panic spread, the total value of the cryptocurrency market dropped below $4 trillion, landing around $3.7 trillion. Billions of dollars in leveraged positions were liquidated within hours. Ayan, paliwanag po natin yan. Dahil po sa takot ng mga investors ay nagkaroon ng malawakang sell-off sa buong market. Bumaba po ang total market capitalization ng crypto sa ilalim ng $4 trillion hanggang umabot ito sa $3.7 trillion. Sa loob lamang po ng ilang oras, bilyong-bilyong dolyar na leverage positions ang nalugi at na-liquidate. Ito ang isa sa pinakamatinid na trading sessions sa kasaysayan ng crypto market. Kaya sa market impact, kapag sabay-sabay pong nagbibenta ang mga traders, bumabagsak ang presyo ng halos lahat ng tokens. Kaya kahit ang mga matitibay na coin tulad po ng XRP ay hindi po nakaligtas. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang ibinaba ng presyo ni XRP? Yan, ang sabi po rito ay before the sell-off began, XRP had been trading in a relatively stable range around $2.80, showing moderate strength despite broader market uncertainty. However, the sudden wave of panic selling erased those gains. By the afternoon of October 10 UTC, the token had fallen sharply, reaching an intraday low of $1.53, a loss of approximately $1.27 within hours. Yan, bago daw po ang crash ay nasa $2.80 si XRP at steady pa ang kanyang galaw. Ngunit sa loob po ng ilang oras, bumagsak po siya hanggang $1.53. Ibig sabihin halos $1.27 ang nawala sa kanyang halaga sa isang araw lamang. Isa ito sa pinakamabilis at pinakamalalim na pagbaba na naranasan ng XRP ngayong taon. Sa market impact, kapag ganito po kalaki ang pagbaba sa loob ng maikling panahon lamang, nagkakaroon po ng domino effect dahil sa forced liquidations ng mga traders na gumagamit ng leverage.
Ngayon ay nakabawi ba sa XRP pagkatapos ng pagbagsak? Ang sabi po rito ay despite the steep fall, XRP later regained some ground as buyers step in to stabilize prices. The asset closed the day at $2.35, reflecting a significant recovery from its daily low but still ending the session in negative territory. Yan, matapos daw po ang malalim na pagbagsak, sinubukan ng XRP na bumawi. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, umangat po siya muli sa $2.35. Kahit bumawi po siya mula sa low na $1.53, nagtapos pa rin ang araw sa negatibong performance. Ipinakita nito na bagaman may mga buyers na nagtatangkang pigilan ang pagguho, na natiling mahina pa rin ang overall sentiment sa market. Sa market impact, ang ganito pong recovery ay madalas sinyales na may mga long-term holders na bumibili sa dip. Ngunit hindi pa ito indikasyon ng reversal hanggat hindi po nababawi ang major resistance sa presyong $2.80. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang losses sa buong crypto market? Ayan, ang sabi po rito ay data from CoinGlass confirmed that the turbulence triggered one of the largest liquidation events ever recorded in the crypto sector. Within a 12-hour window, more than $19 billion worth of leveraged positions were wiped out across major exchanges. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon po sa CoinGlass, mahigit $19 billion na halaga ng leveraged positions ang na-liquidate sa loob lamang ng 12 hours. Isa po ito sa pinakamalaking liquidation events sa kasaysayan ng crypto market. Ibig pong sabihin ay maraming traders ang sabay-sabay na natalo at napilitang magbenta ng kanilang positions habang patuloy na bumababa ang presyo. Sa market impact, ang malawakang liquidation ay nagpapahina ng market liquidity at mas lalo pong nagpapabilis ng pagbaba ng presyo dahil napipilitang magbenta ang mga traders. Ngayon ay sino naman po ang pinaka-apektado ng liquidation? Ayan, ang sabi po rito ay of this amount, long traders absorb most of the impact, losing around $16.7 billion, while short traders accounted for roughly $2.4 billion in liquidations. Paliwanag po natin yan. Sa kabuuan, ang mga long traders daw po ang pinaka-nalugi dahil sila ang tumaya. Yan, or nagbukas ng position sa pag-akyat ng market. Umabot po sa $16.7 billion ang kanilang losses, samantalang $2.4 billion naman ang nawala sa mga short traders. Ipinapakita po nito na karamihan sa mga traders ay hindi po handa sa biglaang pagbabago ng market sentiment. Sa market impact, ang ganitong imbalance ay maaari pong magbunga ng temporary rebound dahil po sa short covering. Ngunit madalas ay pansamantala lamang bago bumalik sa tamang consolidation phase. Ngayon ay bakit naman po ito tinawag na XRP Black Swan? Ayan. Sabi po rito ay according to Steingraber, XRP's price collapse represented the large single session liquidation event in the token's history. He referred to it as an XRP Black Swan, emphasizing the scale and suddenness of the market reaction. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginoong Chad Steingraber, ito ang pinakamalaking single session liquidation event sa kasaysayan ng XRP. Tinawag po niya itong XRP Black Swan dahil sa sobrang bilis at laki ng pagbaba na walang sino mang inaasahan. Ang ganito pong klase ng pangyayari ay madalas nag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng isang asset. Kaya sa market impact, kapag may Black Swan event, nagiging mas maingat ang mga investors at bumababa ang risk appetite. Kaya madalas magtagal bago tuluyang makabawi ang presyo. Gaano naman po kalaki ang pinsalang tinamo ng mga XRP traders? Yan, ang sabi naman po rito ay CoinGlass data supported this assessment, showing that XRP traders collectively lost $707 million over the past 24 hours. Long positions bore the majority of the losses.
totaling $615.46 million, while short positions accounted for approximately $91.96 million. Yan, paliwanag po natin yan. Base daw po sa datos ng CoinGlass, umabot sa $707 million ang kabuuang nalugi ng mga XRP traders sa loob lamang ng 24 oras or 24 hours. Sa bilang na ito, $615 million po ang mula sa mga long traders at $91 million naman mula sa mga short traders. Ito po ang pinakamasamang araw para sa mga XRP holders mula nang magsimula ang token. Kaya sa market impact, malamang na magpatuloy po ang takot at pag-iwas ng mga investors sa leverage trading. Kaya pansamantalang babagal po ang volume ng XRP sa mga susunod na linggo. Ano naman po ang kalagayan po ni XRP matapos ang Black Swan event? Sabi po rito ay currently XRP is trading around $2.47, marking a 12.13% decline over the previous 24 hours and extending its weekly drop to 17.43%. The event underscores the growing fragility of leverage trading in the digital asset market and highlights how swiftly sentiment can reverse in reaction to geopolitical developments. Ayan. Paliwanag po natin yan. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nasa mga presyong nasa ibabaw po ng presyong mga $2. Sabi po rito is nasa $2.47 pero malamang ay nagbago na po ito. Katumbas po yan ng mga 12.13% pababa sa loob ng isang araw. Sa loob po ng isang linggo ay bumaba siya. Ipinapakita po nito kung gaano kabilis magbago ang market sentiment kapag may malalaking geopolitical announcements. Isa rin itong paalala na masyadong delikado ang sobrang paggamit ng leverage sa crypto trading. Sa market impact, ang ganito pong volatility ay maaring magbukas ng oportunidad para sa mga swing traders. Ngunit para po sa long-term holders, kailangan munang hintayin ang market stabilization bago po pumasok ulit. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang nangyaring XRP Black Swan ay isa pong matinding paalala sa atin na kahit gaano po kalakas ang isang coin, maaari pa rin itong bumagsak kapag sumabay ang global events. Ayan, nakikita po natin yung chart na ibinahagi po nila rito. Yan po yung napakalaking nabuong bearish candlesticks. Ayan. Ayan, para po sa atin bilang mga traders, ito ang panahon para mag-ingat at magplano ng maayos. Si XRP ay nananatiling may solid na fundamental base, pero sa ngayon, kailangan muna niyang hayaang kumalma ang market bago po tayo muling pumasok. At sa huli, ang bawat Black Swan event ay may kaakibat na bagong oportunidad. Kung makabangon po sa XRP mula rito, mas lalo po siyang magiging matatag sa susunod na bull run. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.